DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. At tayo na lang na nandito sa bahay. Meron sana akong sasabihin sa inyo. Ano yun, ate? Sana naman umayos na kayong dalawa. Pagbutihin nyo ng pag-aaral nyo. Buti pa tong si Lily. Kahit may kapansanan, walang problemang binibigay kina inay sa pag-aaral. Ate, talaga nga ayusin ko na ngayon ang buhay ko. Dahil hiwalay na kami ng kalibing ko. Kaya dito na uli ako. Talaga, kuya? Bakit mo siya iniwan? Nabisit ako. Masyadong silosa. Pati brief ko, laging chine-check up. Grabe naman yun, Kuya Baron. Kaya nga iniwan ko na bago ko pa magulpi. Di kung ganun, bumalik na kayo sa pag-aaral. Paano mangyayari yun, ate? Wala na si Nainay. Ang bahala. Magtatrabaho ako ng gusto para makapag-aral kayo. Basta, huwag nyo lang sana akong biguin, ha? Ako, promise ko ate, lalo ako mag-aaral ng mabuti. Kayo, Baron, Briggs, meron ba akong aasahan sa inyo? Ay, bad trip naman talaga si ate, oh. Ikinumpara pa tayo sa hindi nakakakita. Oo nga Paano kaya makagagawa ng kalokohan yun? Bulag yun. Kung nakakakita yun, nako, sigurado maraming boyfriend yun. Sinabi mo pa. Baka mahilig din sa mga party. Pero, talaga bang tutuparin mo ang sinabi mo kay Ate Mariela, kuya? Papasok ka na uli sa university? Oo. Dami yata magagandang chicks doon. Salamat po sa pagdalaw, Tita Sylvia. Gusto ko talaga kayong kumustahin. Lalo ka na, kaya dumalaw ako. Eto po, sinisikap kaya ni mag-isa ang maging nanay at tatay sa mga kapatid ko. Ay, sina Baron at Briggs, kumusta na? Ay, pina-enroll ko na po sila sa university, kaya 3 na po silang pinag-aaral ko ngayon. Mag-aral naman kaya 2 yon.
Buhay pa yung mga magulang niyo, pasaway na eh. Gusto ko po silang bigyan ng chance na magbago, tita. Sabi naman nila, aayusin ang kanilang pag-aaral. Ay, sana nga. Huwag nilang sayangin ang pagpapakahirap. Eto na yung pinakuha mong Pride detergent, oh. Oo. Salamat, Lily, ha? Maglalaba kasi ako ngayon. Day off ko. Pagkatapos, maglilinis pa ako ng bahay. Kung okay lang sa'yo, ate, tutulungan na kita dito. Oh? Lilinisin ko yung ibang kaya ko para mamaya, bawas na yung gagawin Naku, mo. baka mahirapan ka. Hindi. Kabisado ko naman itong bahay natin. Tsaka tinuruan naman ako ni inay ng mga gawaing bahay, di ba? Oo nga. O di sige. Salamat sa pagtulong mo, ha? Okay lang yun, ate. Kapatid yata kita. Kaya, love kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mariela, eto, may pasalubong ako sa yung favorite mong pizza. Really naman, oo. Lagi ka nalang may pasalubong sa akin. Dahil mahal na mahal kita. Wow. Kaya gusto kong lagi kang napapasaya. Salamat, ha? Siya nga pala, nakita ko si Dora kanina. Oh. Nakasalubong ko siya. Nag-back out ka raw sa damit at bag na order mo sa kanya. Naku, nabanggit pala niya sa'yo. Oo. Kasi kailangan ko magtipid. Alam mo na, ako lang yung nagtatrabaho sa amin. 3 pa yung pinag-aaral ko. Sayang. Kung nalaman ko lang kagad, ako na lang ang nagbayad. Kaya ko naman yun eh. Na, kakaya naman sa'yo. At saka na lang ako bibili ng mga yun. At saka magaganda pa naman yung mga damit at bag ko rito. Eh di yun na lang muna ang gagamitin ko. Uy! Kuya Baron! Anong ginagawa mo dito sa mall? Di ba may klase ka? May date kami ng bago kong GF. Oh. Nag-CR lang siya. Bilib talaga ako sa'yo, kuya. Ang bangis mo! Nakakuha ka agad ng bagong babae? Uy, ikaw na maging gwapo. Teka, bakit nandito ka rin? May pasok ka pa, di ba? Ano kasi, may lakad ang tropa ko. Niyaya ako, nakakaya namang tanggihan. Kaya, go na lang ako. Pero, huwag kang magsumukay ate, ha? Alam mo, pareho talaga tayong mahilig maglakwatsa. Oh, Lily, bakit gising ka pa? Hating gabi na, oh. Wala pa rin kasi si Kuya Baron eh. Kaya naghintay ako ng darating sa inyong dalawa. Si kuya, di na uuwi yun. Kasi nasa heaven yun kasama yung kanyang magandang chicks. Lasing ka ba, Kuya Briggs? Ha? Amoy alak ka eh. Ako? Hindi Hindi ako lasing. Sige na, natutulog na ako. Magpahinga ka na rin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
tayo lang dalawang nag-aalmusal, Lily. Nasaan yung mga kuya mo? Ano? Ate, Ano? Ba't hindi ka makasagot? si Kuya Baron, Oh. hindi umuwi. Ano? Si Briggs. Nandyan si Kuya Briggs. Kaya lang puyat. Kasi hating gabi na siya umuwi. Ay, naku, malamang lasing. Di ba? Oo, talagang dalawang yun, oo. Bumabalik na naman sa dating gawi. Bakit niyo po ako pinapunta dito sa inyo? Ay, pasensya na pamangking kung naabala ka ha. Okay lang po yun. Nagtataka lang po ako eh. Ayaw ko kasing marinig ni Briggs sa mga sasabihin ko. Kaya kita pinapunta rito sa bahay namin. Bakit ho? Tungkol po ba sa kanyang sasabihin niyo? Oo, Mariela. Alam mo bang hindi pumapasok ng eskwela ang kapatid mo? Ano? 2 beses ko siya nakita sa bilyara malapit sa amin. Ha? Ay, sinasayang ng kapatid mo ang pagpapakahirap mo. Sabihan mo siya, ha? Habang maaga pa. Kilala namin yung 2 kasama niya. Gumagamit ang bawal na gamot ang mga yon. Ate, bakit bigla mo na lang binuksan ang pinto ng kwarto ko? Nagulat tuloy ako. Sabi ko na eh. Dito galing yung usok na naaamoy ko. Dito sa kwarto mo. At alam ko hindi sigarilyo yan. Ate, Marijuana yan, di ba? ano? Ano? Sumagot ka! Eh, Gumagamit ka ng marijuana. hindi, ngayon lang to ate. Bigay lang ng tropa ko. Briggs naman! Di ba nangako ka mag-aaral na mabuti? Eh bakit sinira mo pangako mo? Di ka ba naaawa sa akin? Ate, sorry. Pangako, hindi na ako gagamit pa nito. Mag-aaral na ako mabuti. Huwag ka nang magalit. Matupad nga kaya ang pangako ni Briggs kay Mariela? Mga nagsigala, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Mariela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo
Nahuli ko po siya, humihitit ng marijuana. Pambihira naman bata yun. Wala na nga kayong mga magulang. Nagpapasaway pa rin. Pinagsabihan ko na nga eh. Ang sabi niya, hindi na daw uulitin. Sana nga'y matupad niya yun. Gusto ko sanang subaybayan siya. Kaso paano ko gagawin yun? Kailangan ko magtrabaho para mabuhay kami at makapag-aral sila. Hayaan mo. Tutulungan kita. Susubaybayan namin ng tito mo si Briggs para ma-check natin ang kanyang pagbabago. Mariela, mamasyal muna tayo kumain sa restaurant bago kita ihatid. Anyway, day off mo naman ngayon. Oo, sige Willie. Bahala ka. Para naman kahit minsan, marelax ka. Ay, malapit na pala tayo sa eskwelahan ni Baron at Briggs. Pakihinto mo muna sandali, Willie. Bakit Basta, pa? basta. Hinto mo lang sandali. O yan, nakahinto na tayo. Ano bang gagawin natin dito? Gusto ko lang magstay kahit ilang minuto lang, ha? Ayun, may mga lumalabas na mga estudyante. Siguro, uwian na naman ngayon. Ang mga kapatid mo, di ba may klase pa? Oo. Kaya lang gusto... ayun, si Baron yung palabas ng school. Oo nga, ano. At may kaakbay na babae. Sundan natin, Willie. Pero Mariela, sabi mo... Sundan muna natin sila. Please. Oh, ba't ngayon ka lang umuwi, Baron? Kanina pa tapos ang klase niyo, ha? Ate, may ginawa pa kami sa university para sa project namin. Sinungaling ka! Ate, ba't mo ako sinampal? Ang bihira mo, binata na ako, ginaganyan mo pa. Niloloko mo ako! Totoong sinasabi ko. Kahit tanong... Sino? Sino yung babaeng kasama mo sa motel kanina? Ate, Ano? Nagulat ka? Nakita ka namin ni Willie nung mapadaan kami doon sa school. Akbay mo yung babae. At sinundan namin kayo hanggang sa makapasok kayo ng motel. ate, Hanggang ngayon ba naman, Baron? Pambababae pa rin yung inaatupag mo. Wala na nga mangulang natin. Ako na lang tumatayo para sa atin. Abay, maawa naman kayo sa akin. Pahalagahin niyo naman yung mga paghihirap ko. Hanggang ngayon ba? Bad trip ka pa rin, Kuya Baron. Kagabi pa ang sermon sa'yo, ha? narinig mo pala. Oo naman. Nasampal ka pa nga, di ba? Wala na akong magawa eh. Nahuli ako sa akto eh. Dapat kasi, Tol. Nag-iingat ka. Tingnan mo ako. Hindi na ako nahuhuli ni ate ngayon. Kasi hindi ka na dito nagmamariwana. Di ba? Tama. Kaya wala na siyang mauhuli pa. Hindi ka pa rin dapat mawili dyan, Tol. Baka mamaya maging sugapa ka dyan. Pati siya, tikman mo na. Buti pa, mambabae ka na lang kaysa mag-drugs. Kaya kong sarili ko. Huwag kang mag-alala. Walang mahuhuli sa akin si ate. Wala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Pasensya na po, tita. Natagalan ako sa banyo. Nag-toothbrush pa po kasi ako eh. Unique toothpaste ba ang gamit nyo? Ay, opo. Ang ganda po kasi niya sa ngipin. Ay, oo. Yun nga rin ang gamit namin eh. Maiba ako. Kumusta nga pala mga kapatid mo? Ay, napagalitan po ni ate si Kuya Baron. Oh, bakit? Nahuli po niya si Kuya na may kasamang babae sa motel. Ano? Diyos kong bata yun, oo. Abay, kawawa naman si Mariela. Ang dalawang kapatid mo talaga. Pasaway pa rin hanggang ngayon. Iniisip ko nga po eh, kung paano ko matutulungan si ate sa mga pasanin niya. Ano ba, Briggs? Ubus na naman ang allowance mo? Aba, ang dalas naman yatang maubos nun. Pasensya na ate. May binayaran kasi uli kami sa klase para sa isa naming project. No, last week nga, yan din yung sinabi mo sa akin eh. O yan ang magagawa ko ate. Sa yun talaga eh. Alam nga namang mag-imbento ako. Kung nahihirapan ka na, hihinto na lang ako sa pag-aaral. Naman na. Sige, bibigyan kita. Pero sana naman, tipirin mo ito ha. Sobrang tipid na nga yung ginagawa ko para sa inyo. Tinawagan ako ni Ritz. Sabi, nadala ka raw dito sa clinic ng office nyo. Ano ba nangyari sa'yo, Mariela? Pasensya ka na, Willie. Naabala ka pa tuloy. Hindi ka na dapat tinawagan ni Ritz. Hindi ka abala sa akin. Alam mo yan. Saka si Ritz, nagmamalasakit sa'yo yung tao. Kaya ginawa niya yun. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Nahilo kasi ako. Siguro, dahil yan sa nabanggit kanina sa akin ni Ritz, madalas ka raw magpalipas ng gutom. Kasi... Mariela, hindi kita binabawalang intindihin ng mga kapatid mo. Pero sana naman, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Dahil lalong hindi mo sila matutulungan kapag nagkasakit ka. Mahirap pala, Willie. Pagod na nga ako sa trabaho. Tapos binibigyan pa ako ng problema ng dalawa kong kapatid. Handa akong tulungan ka. Kung gusto mo, pakasal na tayo. Ha? Oo, pakasal na tayo. Para may katuwang ka na sa pagtataguyod sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pumayag ka ba? Hindi po, Tita Sylvia. Ayoko pong obligayin si Willie nang hindi naman niya pasanin. Ayokong madamay siya sa mga hirap ko. Ay, sa bagay may katwirang ka. Bakit naman kasi ang mga kapatid mo? Naaatim ka pambigyan ng problema. Yun na nga. Yun na nga kinasasama ng loob ko. Parang sariling kasiyahan lang nila ang mahalaga. Pamangkin, dagdagan mo ang pagtawag sa Diyos upang tulungan kanya na makaya ang dala mong responsibilidad ngayon. Bakit ganun? Dito ko lang inilagay yung alkansya ko eh. Bakit nawala? Sinong kumuha? Lily? Oh, anong nangyari dito sa kwarto mo? Bakit Ate. nakasabog yung mga gamit? Hinahanap ko kasi yung alkansya ko. Oh. Halos puno na yun eh. Nawawala. Ha?
O sino naman ang kukuha nun? 4 lang tayo dito. Kaya nga nagtataka ako eh. Nangihinayang din ako sa laman nun. Malaking halaga na rin yun ate. Ipon ko yun mula sa baon na bigay mo. Tama na. Huwag ka na umiyak. Tutulungan na lang kitang hanapin yon. At sakali mang mawala yon, bibigyan na lang kita ng bagong alkansya. Ha? Pasensya ka na ate ha. Sa halip na nagpapahinga ka ngayong day off mo, naabala pa kita. Hindi ka abala. Natutuwa nga ako dahil nagagawa mo mag-ipon. Kahit na maliit lang yung naibibigay kong baon sa'yo. Briggs! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bakit hawak mo yung wallet ko? Sorry ate, kailangan ko talaga ng pera Kaya, kukuha ka ng pera ko nang walang paalam, ganon? Oo ate. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ginagawa ito? Gusto ko kasi sumama sa mga tropa ko. Teka nga. Ikaw ba ang kumuha ng pera ni Lily? Ha? Ikaw? Nagipit lang ako kayo. Ano ba yan? Bakit mo naman nagawa sa kanya yon? Pati bulag pinagnanakawan mo na? Saan mo dadali ng pera? Ha? Magtapat ka! Ate Mariela. Sa drugs ba? Totoo ba yung nabalitaan ko na gumagamit ka na rin ng shabu? Ha? Sumagot ka! DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Hindi nga kami nagkamali ng sinabi sa iyo, Mariela. Masakit, tita. Binigo ako ng kapatid ko. Hindi niya na iniisip yung mga paghihirap ko. Mapag-aral ko lang sila. Anong balak mo ngayon? Sabi niya, iiwasan niya ng tropa. Ay, pamangkin. Marami nang nagsalita ng ganon pero hindi natupad. Sa halip,
lalo pa silang lumala. Alam ko rin po yun, tita. Ay, masakit man sa loob ko. Kailangan iparehab ko siya. Hihinto na po siya sa kanya pag-aaral. Hindi ate, ayoko. Ayoko doon. Briggs, palagi ka naming dadalawin doon. Kahit na. Nangako na ako sa'yo, di ba? Bakit ayaw mo maniwala? Pansamantala ka lang doon hanggang sa gumaling ka. Wala kang kwentang kapatid eh. Briggs, Gusto mo ipakulong ang sarili mong kapatid? makinig ka ha. Para din sa kabutihan mo yun. Kaya ako gagawin ito. Ayokong tuluyang masira ng shabu ang kinabukasan mo. Namumuhay ako sa'yo, ate. Nagagalit ako! Patawad kapatid ko, I'm sorry. Sige po, dalhin niyo na siya. Teka. Ayoko sumama sa inyo. Huwag kayo, bitiwan niyo ako. Ano ba? Ayoko! Parang malalim iniisip mo ha. May problema ka ba? Nalulungkot lang ako, kuya. Dun sa nangyari kay Kuya Briggs. Ilang araw na siyang wala rito. Mula nang mawala siya rito, hindi na ako nawawalan ng mga gamit. Ano? Pati pala ikaw? Ninanakawan din niya? Oo. Hindi na lang ako kumikibo. Yung ang isang cellphone ko na wala eh. Alam ko kinuha niya yun. Sinabi ko na lang kay ate na nabasag ko. Kaya binili ako ni ate ng bago. Nalulung na talaga siya dun sa shabu. Sinabihan ko naman siya na baka malulung siya dun eh. Hindi naman siya nakinig. Kaya yun, tuloy. Rehab ang kinabagsakan niya. Naawa din ako kay Ate Mariela. Alam ko, ang bigat-bigat na ng loob niya. Ano yung sasabihin mo sa akin, Lily? Kasi, ate, malapit na ang graduation namin. Sinisingil na kami ng graduation fee. Ako na lang ang hindi nakakabayad. Gagraduate ka nga pala sa high school. Kailan ba kailangan yun? Kung pwede sana, bukas. Ako na nga lang kasi yung walang bayad eh. Sige. Bibigay ko sa'yo yung pera mamaya. At saka, ate, bibili rin sana ako ng damit at sapatos. Sige. Bibigyan kita ng pambili ng mga yun. Pasensya ka na. Kung hindi nawala yung alkansya ko, yun sana ang gagamitin ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Heto ang pera, Mariela. Salamat po, Tita Sylvia. Pasensya na po. Talagang wala na po ako. Kapos na po ako. Kaya kahit nakakahiyaman, lumapit na ako sa inyo.
Kasi ginamit ko para sa graduation ni Lily yung natitira kong pera. Oh, siya. Huwag ka na umiyak. Maliit na bagay lang yon. At huwag mo na ring bayaran. Oh, Tulong ko na ang perang yun sa inyo. maraming salamat po, tita. Nakaluluwag nga lang kami. Higit pa dyan. Ibibigay ko sa inyo magkapatid. Ka na. Kanina ko pa nga iniisip, sana dumating ka na agad eh. Tete Carl, bakit parang takot na takot ka? May nangyari ba dito sa bahay habang wala ako? Si Kuya Baron. Oh, May galit na lalaki naghahanap sa kanya. bakit daw? Siya raw si Mang Pedring. Ate, nabuntis daw ni Kuya yung anak niya. Ay, Diyos ko. Ano na naman itong ginawa ni Baron? Dapat daw panagutan yun ni Kuya. Kung hindi, kakasuhan nila si Kuya Baron ng rape. Nandito na ba sa bahay ang kuya mo? Wala pa, ate. Tinawagan ko siya pero hindi ko makuha ang cellphone niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Baron naman, ano na naman itong ginawa mo, ha? Ano problema na naman itong inakyat mo? Ate, sorry. Hindi ko naman akalain na magsusumbong siya sa tatay niya at susugod dito yun eh. Ano ko? Pinag-aaral kita. Nagpapakahirap ako. Pagkatapos yung pala mabubuntis ka lang ng babae. Ano ka ba naman? Hindi akin yun, ate. Ano? Maniwala ka naman. Iniiwan ko siya dahil nalaman ko, 3 pala kaming boyfriend niya. Ang pinipilit ng ama niya, anak mo, yung pinagbubuntis ng anak niya. Hindi, ate. Hindi ko nga nabuntis ang kalibin ko noon eh. Na 1 year kami nagsama. Tapos siya, 1 beses lang namin nangyari, buntis na. Hindi akin yun, ate. Anong gagawin natin ngayon? Pag hindi mo pinanagutan yun, kakasuhan ka nila ng rape. Ate, Makukulong ka, Baron. ayokong makulong. Tulungan mo ako, please. Ayokong pakasalan ng babaeng yun. Willie, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang tulungan pero paano? Nasaan ba ang kapatid mo? Umalis, hindi ko nga napigilan eh. Bakit ko ba sinasabi dito? Saan ba ako nagkamali sa pagtulong sa mga kapatid ko? Sige, tama na. Tumahan ka na. Malalagpasan mo rin ang problemang ito. Mayawa ang Diyos. Pero anong gagawin ko? Ayaw panagutan ni Baro ng candy na yon. Kailangan makakuha tayo ng abogado para tumulong sa kanya. Salamat, umuwi ka na. Ate, kailangan kong lumayo at magtago. Sabi ng isang kaibigan ko, talagang ipahuhuli daw ako ni Mang Pedring. Kukuha tayo ng abogado para sa'yo. Tutulungan tayo ni Willie. Pero, Magandang hapon ho. Bakit ho? May sadya ho kami sa lalaking to. Ha? Ate, Mariela, Ikaw si Baron? bakit o? Dinarakip ka namin sa salang panggagahasa. Hindi po totoo yun. Hindi ho siya ginasa. Baron. Sa presinto ka na magpaliwanag. Ate, ate, tulungan mo ko. Ayoko makulong. Ate, Mama ka na lang Ate Mariela. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Siya na mga pulis. Wala akong nagawa para tulungan si Baron. Talaga bang hindi kanya yung bata? Iyon po ang sabi ni Kuya Baron, Tita Sylvia. 3 raw po silang nobyo ng Candy. Tita, kawawa naman po si Kuya. Makukulong ng walang kasalanan. Tuloy pakiramdam ko ngayon wala akong kwentang kapatid dahil hindi ko natulungan yung mga kapatid ko sa oras ng kagipitan nila. Huwag sabihin niya, pamangkin. Alam ng Diyos lahat ginawa mo upang maitaguyod sila. Tama si Tita Sylvia, Ate Mariela. Huwag kang panghinaan ng loob. Kailangan ka namin, ate. Ano ba bang dapat kong gawin para maiwas to sila? Ano pa? May hangganan na magagawa mo, Mariela. Ipaubaya mo na sa Diyos ang mga susunod na hakbang. Hayaan mong ituro niya sa iyo ang mga dapat mong gawin. Ano yan? Magang-maganang mga mata mo sa kaiiyak ka. Masakit sa akin yung sinapit ng mga kapatid ko, Willie. Huwag kang mag-alala. May nakuha na akong magiging abogado ni Baron. Talaga? Oo, sabi ko naman sa'yo, tutulungan kita. Lalaban tayo. Yun nga lang, makukulong si Baron habang nililitis ang kaso. Dahil walang piyansang kasong rape. Diyos ko. Ang kawawa akong kapatid. Huwag sanang magagalit, pero sa isang banda, may kasalanan si Baron sa pangyayaring yun sa kanya eh. Kung nakinig siya sa'yo, kung nagpakatino siya, hindi niya dadanasin ang makulong. Naisip ko nga ngayon, baka ibig lang ng Diyos na turuan siya ng leksyon. Kumusta ka na dito, Baron? Napakahirap dito, ate. Mula sa pagkain hanggang sa tulugan. Lahat mahirap. Ate, gusto ko na umuwi. Namimiss ko na ang bahay natin. Baron? Huwag kang mawawala ng pag-asa, Kuya.
makakalabas ka rin dito. Magdasal ka lang lagi para makaya mo magtiis ng konting panahon. May nakuha na kaming magiging abogado mo. Ate, Lily, Lalabanan natin si Mang Pedring. Pupunta ka dito ng abogado. Hintayin mo lang. ate, I'm sorry. Kung nakinig lang ako sa iyo, kung ilaayos ko lang ang buhay ko, hindi ko siguro ito sinapit. Patawad, ate. Ayan. Nailista ko na dito sa notebook ko yung mga bibilin ko. Pati na rin yung star wax, floor wax. Nagpapadala nga pala si Tita Sylvia noon, kaya bibili ko rin siya ng star wax, floor wax. Bukas, dadalang ko na naman ng pagkain si Baron. Pagod na ako. Hirap na rin. Sa opisina, daming trabaho. Dito naman sa bahay, ang daming paasanin. Ang daming problema. Ate, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Lily? Malapit na kasi ang pasukan. Hindi pa ako nakakapag-enroll. Wala pa rin akong mga gamit. Pinapaalala ko lang sa'yo. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan niyo alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Nagalit sa akin si Ate Mariela. Noon lang siya nagalit sa akin ng ganun. Mali pa ako nang sinabi sa kanya. Sana pala, hindi ko na lang pinaalala sa kanya. Masakit palang masabihan ng pasanin. Kung sa bagay, tama naman siya eh. Pasanin din ako. Kasi isa ako sa mga ginagastosan niya. Pero paano bang gagawin ko? Gusto ko mag-aral. Pero naaawa na ako kay ate. Ayoko na rin sana maging pasanin niya. Cellphone ko. May tumatawag. Sasagutin ko. Hello? Mirasol. Ikaw pala. Ano, napatawag ka? Ano? Bakit? Anong meron doon? Talaga? O sige, samahan mo ko ha. At sana nga, makuha ako. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Oh, Baron, kumusta ka na dito? Eto, Kuya Willie. Nalulungkot, nahihirapan. Siguro, kabayaran na ito ng pagiging pasaway ko. Kasama kong magiging abogado mo. Kakausapin ka niya. Totoo, Kuya? Oh, meron lang akong gustong itanong.
Sana sagutin mo ako ng tapat. Oo. Ano yun, kuya? Talaga bang hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis nung Candy? Oo, kuya. Hindi ako. Dahil natatandaan ko, 2 days after na may nangyari sa amin, dinatnan siya. Kaya nga hindi siya nakasama sa swimming namin eh. Kuya, nagsasabi ako ng totoo. Hindi akin ang batang yun. Dring, Oh, anong kailangan mo? ako ho ang ate ni Baron. Sabi ko na nga ba eh. Ikaw ang ate nung babaerong yun. Anong kailangan mo? Gusto ko po sanang makausap si Candy. Kung pakikiusapan mo ang anak ko, huwag mo nang ituloy. Dahil ako makakalaban mo. Mang Pedring, Umalis ka na dito! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. totoo ba, Tita Sylvia? Ay, oo, Mariela. Napanood namin si Lily sa tayong magawitan. Sumali siya doon kanina at nanalo ang kapatid mo. Pero wala naman siyang nabanggit sa akin na may sasalihan siyang singing contest. Maaaring ibig ka niyang sorpresahin. Hindi ba sabi mo, napagsabihan mo siya ng masakit noong nakaraan 2 linggo? Baka nga yun ang dahilan kaya siya sumali doon. At inilihim niya sa'yo. Kawawa naman ang kapatid ko. Hindi man lang ako nakahingi ng sorry sa kanya. Ate, mabuti dumating ka na. May good news ako sa'yo. Alam ko na. Binalita na sa akin ni Tita Sylvia. Napanood ka nila kanina. Nanalo sa tayo'y mag-awitan. Oo, ate. At babalik ako doon para ilaban yung title ko. Di mo man lang nabanggit sa akin yung tungkol doon. Sorry na ate. Gusto ko kasi nanalo na ako bago ko sabihin sa'yo. Alam mo, 50K ang premyo ko. Ha? Eto, kunin mo. Atay, teka. Bakit binibigay mo sa akin yung premyo mo? Para sa'yo talaga ito, ate. Ha? Tulong ko. Para mabawasan ang bigat ng pasanin mo. Gamitin mo yan. Tirahan mo na lang ako ng pan-tuition ko at pambili ng gamit ko. I'm sorry ha. Napagbuntunan kita ng lahat ng sama ng loob ko. Hindi ko naman gusto saktan ang damdamin mo. Naunawaan naman kita, ate. Kahit nasaktan ako, hindi ako galit sa'yo. Kasi ate kita eh. At mahal kita, ate. Oh, really? Kapatid ko. Nanalo na naman ang kapatid mo, Mariela. Ang galing niya. Oo nga, Willie. Napakinabangan niya ngayon yung galing niya sa pagkanta. Proud ako sa kanya. Tiyak, sa'yo na naman niya ibibigay ang napanalunan niya. Anong balak mo ngayon? Dumating na ang champion natin. Ay, Lily! Congratulations, Pamangkin. Ang galing mo talaga. Salamat po, Tita Sylvia. Congratulations, kapatid ko. Proud na proud ako sa'yo. Thank you, ate. Ay, teka. Sino nga pala sumama sa'yo sa TV station? Oo nga, Pamangkin.
Ay, yung best friend ko uli, Ate Mariela. Ah? Tita Sylvia, si Mirasol po. Kaya nga abot-abot ang pasasalamat ko sa kanya. Ay, ate, eto nga pala yung premyo ko. Ang bait naman talaga ng batang ito. Binigay na naman sa ate ang premyo. Gusto ko po makatulong kay ate. Tita. Oh, Lily, ilalagay natin sa bangko ang pera mo, ha? Pero nakalagay sa pangalan mo para magamit mo yon sa iyong mga pangangailangan sa pag-aaral mo. Pero, sana ate, kumuha ka dyan ng para dito sa bahay. Huwag na! Ang pag-aaral mo naman ang paglaanan natin yan. Kaya ko na, Lily. Huwag ka na mag-alala. Nanalo na naman si Lily sa singing contest. Grand finalist na siya. Ang galing talaga ng kapatid ko. Sayang nga lang, hindi ko man lang siya mabati. Kasi narito pa rin ako sa rehab. Sino kaya sumasama sa kanya sa TV station? Si Kuya Baron kaya? Gwapo kasi ng isang yun eh. Mas gwapo sa akin. Tiyak, gugustuhin niya sumama para makakita ng mga magagandang babae. Ay, si Ate Mariela, di na siya dumadalaw sa akin. Baka tuluyan na siyang nagalit sa akin dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Huwag naman po sana, Diyos ko. Huwag naman po. O ano, Bunso? Nagustuhan mo ba yung damit na binili natin? Oo, ate. Thank you, ha? Ako nga dapat magpasalamat sa'yo. Ate Mariela. Dahil sa'yo, naibsan yung lungkot na nararamdaman ko. Yung bigat at hirap na nararamdaman ng puso ko. Salamat sa'yo, kapatid ko. Ikaw ang inspirasyon ko sa mga paggawa ko, ate. Ang totoo, nahihiya ako sa iyo eh. Dahil iniintindi mo ko. Samantalang hindi naman kita magulang. Kaya lang, wala naman ako magagawa. Naiwan ako sa iyo. Kaya nga, mula ngayon, huwag ka nang mahihiya sa akin, ha? Gusto ko, hindi lang ako ate mo. Gusto ko, ituring mo rin akong kaibigan. Ano? Okay ba yon, Bunso? Yun ang nangyari kay Lily, Baron. Nakaka-proud naman ang kapatid natin, ate. Tinalo pa kami ni Briggs. Gusto nga sana niya sumama. Kaso, may rehearsal sila para sa Grand Finals. Ang sabi niya, sabihin ko daw sa'yo na huwag kang mawawala ng pag-asa dahil palagi ka naming pinapanalangin. Salamat sa inyo. Nandiyan kayo para sa akin. Pangako, dito pa lang, sisimulan ko na ang aking pagbabago. At umasa ka naman na patuloy ka naming tutulungan. At hintayin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bukas, Lily, dadalawin ko sa rehab si Kuya Briggs mo. Kasi matagal ko na siyang hindi nadadalaw.
Oo nga, ate. Wala na tayong balita sa kanya. Kaya nga, dadalaw ako. At magdadala tuloy ako ng mga pagkain. Ate, Hmm. gusto ko sanang sumama. Pwede ba? Oh, sure. Ang Kuya Willie mo nga sasama din. Mabuti nga para makita ni Briggs na marami tayong nakakaalala sa kanya. Ate! Briggs! Ate, salamat. Dinalaw muli ako. Akala ko, nagalit ka na sa akin dahil sa mga sinabi ko sa'yo nung dinala niyo ako dito. Hindi ako pwedeng magalit sa'yo. Kapatid kita. At mahal kita. Ate, salamat ha. Ay, kasama ko nga pala si na Willie at Lily. Nandun Ha? sila sa labas. Talaga? Oo. Di bale, makikita ko rin sila mamaya pag uwi natin. Ha? Anong pag-uwi natin? Ate, sabi ng program director dito, pwede na daw akong umuwi. Ha? Mag-report na lang ako dito sa petsang sasabihin nila. Talaga? Oo, ate. Tatawagan ka na nga nila bukas kung hindi ka para pumunta rito. Naku, salamat sa Diyos. Salamat. Sa wakas, makakasama na namin uli ang kapatid ko. This time, ate, hindi na kita bibiguin. Talaga? Aayusin ko na talaga ang buhay ko. Ate, si Kuya Baron, kumusta siya? Okay, dito ko na lang muna ilalagay yung mga binili kong Shield Bath Soap. Gusto ko marami kong stock nito. Kaya marami na yung binili ko. Mamaya ako na muna liligpit to. Uy, may tao. Sino kaya yun? Teka nga't bubuksan ko. Ay, kayo? Magandang umaga, Mariela. Ano pong kailangan nyo? Nakakahiyaman. Lakas loob na akong pumarito para humingi ng paumanhin sa inyo. Lalo na kay Baron. Ho? Malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Umamin na kasi ang aking anak. Sinabi niya, hindi naman pala si Baron ang ama ng kanyang dinadala. At nagbalik na rin ang lalaking tunay na nakabuntis sa kanya. Talaga ho? Oo. Kaya inatras na namin ang kaso laban kay Baron. Patawarin niyo sana kami. At pakihingi na rin ako ng tawad sa iyong kapatid. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Totoo, ate, Oo. kuya, Oh, malaya na ako. Oo, sabi Baron. Pero, paano nangyayari? nagtapat na ng katotohanan si Candy. Sinabi na niyang hindi ikaw ang ama ng kanyang dinadala. At bumalik na rin daw yung talaga nakabuntis sa kanya. Kaya nga gano'n na lang ang paghingi ng tawad ni Mang Pedring sa atin. Oh, salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Maraming salamat po, Diyos ko. Mariela, ngayong wala ka ng problema kina Baron at Briggs, Oh, siguro naman, maaari mo nang asikasuhin ngayon ang problema ng puso natin. Oo. bakit? May problema ba tayong dalawa, Willie? Di ko yata alam yun Ito naman, alam mo na yun. Nabanggit ko na yun sa'yo noon .
Kasi sa dami ng mga sinasabi mo, di ko na alam kung ano sa mga yun. Sabihin mo na kasi uli, ano ba yun? 4 years na tayo. Oo. At wala na rin problema sa mga kapatid mo. Oh. Siguro naman pwede na tayong pakasal. Yun lang ba? O kailan mo ba gusto? You mean, payag ka na? Hindi payag. Ha? Payag na payag! Oh, bakit hindi pa natutulog ang maganda naming ate? Oo nga naman. Bukas na ang kasal mo, Ate Mariela. Sige ka, baka hindi ka maging fresh niyan. Ay, hindi ah. Hindi ako papayag na hindi mag-beauty rest. Bukas kailangan fresh ako kasi kasal ko yun, ano? Uy, bakit nga hindi ka pa natutulog? Si Kuya Willie, malamang tulog na yon. Maghahanda yun para malakas siya bukas. Ikaw, Kuya Briggs, ha? Naisip ko lang kasi yung mga naganap sa buhay natin magkakapatid. Alam nyo, ngayon ko lang lubos na naunawaan kung bakit kinailangan pagdaanan nating lahat yun para makapagbago tayong lahat. Tama ka, ate. Lalo na kami ni Kuya Baron, Ate. At ngayon, masaya na tayong lahat. Wala na tayong problema. Oo nga, Lily. Totoo nga palang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.